Alden, tinutulungan si Kat sa kanyang business sa Batangas kung kaya nagpupunta doon palagi mga kasundalo si Soy. Yan at marami pang items sa vlog na ito. Unahan ko ito mga kasambreros ha. Itong pinost birthday pala ni kahapon no, ni Sarah Geronimo. Tapos si dito si Alden at ang kanyang admin mga kasambreros ay nag-post kahapon ng mga throwback photo. And nagulat ako dito na pala no, si Sarah, si Alden at saka si Julia Montes na medyo close din pala sila mga kasambreros. So meron silang picture dito na magkasama. So nagulat nga ako kasi akala ko parang syempre bihira natin makita na magkasama dito si Sarah at saka si Alden. So parang first time ko nakita na magkasama sila in one frame or sa isang picture mga kasambreros. So July 25, 1988 no, yung birthday ni Sarah Geronimo. So kahapon nga yun kasi today is July 26 mga kasambreros. So nagsama na rin pala sila no, may ilang pictures dito na nagsama na si Alden at saka si Sarah Geronimo. So yung pareho mabait no, nagsama na pala sila mga kasambreros. So nakakatuwa lang isipin no na magkakilala pala sila at close mga kasambreros. Sina Pinoy pop superstar no at saka si pambansang Bay Phenomenal Box Office Cinema King. Tapos ang TV5 ay nag-post no ng picture dito ni Kath 4 hours ago. A gentle reminder kapatid, love wisely. Hindi basta-basta, huwag mag-settle sa bare minimum. You know your worth at itaas ang standards. Gaya ni Billy sa Saman Sunday, simula ngayon to July 27, bukas na yan mga kasambreros, no? Sa TV5 naman. Ito kasi di ba anong nakaraan ay sa, or 24, no? Mga kasambreros dun sa Netflix nagsimula. So, kahapon naman or bukas naman sa TV5 at iba pang kapamilyang networks. Tapos kahapon, of course, ang Bangko BPI ni Kat, mga kasambreros, ayan, nagkaroon sila ng event, no? So, ito na yung video. Insta Cash, Insta Pay, something like that, mga kasambreros, no? About, pag-iipon naman. So, dito nagkwento si Kat na bata pa lang ay nagsimula na siya na magtrabaho, mag-earn ng pera mga kasambreros, and yung nanay niya talaga dito yung parang naging nagturo sa kanya no, yung parang savings, pag-ipon, pag-invest mga kasambreros. So si Mami Min talaga yung kanyang naging mentor for life mga kasambreros kasi nanay siya, and tapos of course, manager pa. So, ang ganda no? Ang ganda ng tandem action na Mama Min at saka ni Kat, mga kasambreros. So, Mami, ipi-play ko ito. So, naka-blue si Phenomenal Box Office Cinema Queen sa favorite color. Ito ni Soiti, mga kasambreros. Pero, ang ganda ng suot niya ngayon ha. Balot na balot siya, mga kasambreros. Apart from, wala lang siya sa taas. Pero, okay itong kanyang suot. Yung maikli siya, hindi siya maikli, mga kasambreros, no? Pantal parang yung kanyang pantalon mga kasambreros. So mamaya i-play ko ito para ma-appreciate nyo. Pero sobrang ganda of course no, face card dito si Phenomenal Box Office Cinema Queen. So dito ay of course no, parang usual na binibigyan siya ng flowers bilang pasasalamat. Tapos pag games pa mga kasambreros, yung ginawa dito no, Bangko BPI ito mga kasambreros, Insta Bangko, Insta Cash, Insta Pay mga kasambreros. So Bangko no, so yun siya mga kulit na dito sa selfie groupie mga kasambreros. So yun talagang combination. Ang ganda ng dito no, ang ganda ng kanyang suot mga kasambreros. So sana palagi ganito no na suot ni Kat. So speaking of suot, ang mahal pala nung suot ni Kat doon sa sa may yung red jacket no, na combination mga kasambreros. So 92,000, grabe.
total outfit value na noong time na nagkaroon sila ng red carpet, no? Ng Someone Someday, mga kasombreros. So, napaka mahal pa rin ito, mga kasombreros. So, striped panel stretch jersey tracksuit. Grabe, ang haba pa ng pangalan nito. Mga kasombreros, ito nakalagay dito sa striped panel stretch jersey tracksuit. So, 92,000. So, ano to total outfit na niya, mga kasombreros. Tapos, yun, major item tayo. Si Alden, no, mukhang napapadalas yung niya, yung sa Batangas. Alam ko kasi may tita si Alden sa Batangas yung time na, parang interview siya nakaroon ko sa interview yun. Pero nalaman ko na meron siyang, siguro sa father side niya, doon sa Batangas, mga kasombreros. So kung kaya maliit pa lang siya dati, talagang pag Christmas party o pag mga Christmas season ay pupunta sila doon. So recently nga, no, ang Fulkerson family ay nagbakasyon ulit, no, spotted sa Batangas, mga kasombreros. So dito ay nag-swimming, nag-swimming, relax. Si Soiti, mga kasombreros. Ang iniisip ko dito kasi may isang post na si Alden ay kasama ng team ni Sir Pat Kauna, no? Don't mind spending my Saturday morning on the Casabella PH Ketal Mesh Date with my super love Alden Richards. So Casabella PH. So tapos kasama ito dito yung sino nga yun, kalimutan ko yung pangalan nitong isa na kasama rin ni Pat Kauna, mga kasombreros. Shaki pala ito, mga kasombreros. So na yun, nasa pool sila, and then pinost nito ni Alden sa kanyang Instagram. Kasi ang Casabella PH sa Makati. Tapos yung family naman ni Alden ay sa Batangas, no, mga kasombreros. So dito yung Pakistani na pinsan ni Alden ay sabi ng nag-post ay ang ganda, no, ng Pakistani niya na pinsan. So kasama sina Riza or si Riza at ang mga tita ni Alden, mga kasombreros. So tapos na Angel, of course, no. So yun, parang medyo naguluhan ako si Daddy Ben dito, no. Medyo naguluhan ako sa part na kung kasama ba si Alden, no, sa outing nila sa Batangas, mga kasombreros. So kung pwede naman hindi, kung pwede rin sumama, mga kasombreros, no. Si Phenomenal Box Office Cinema tracking. So 19 hours ago, Alden's pretty cousin, a half of Palestinian. You're missing Alden. So missing si Alden. So baka nga separate siya, no, mga kasombreros. So nevertheless, no, parang malapit din sa puso ni Alden ang Batangas, kaya natutuwa ako na si Kat ay magpapatayo ng kanyang business, no, sa Batangas, mga kasombreros, kasi pwedeng pupunta-punta doon si Alden, no, mga kasombreros. So yun, para sa akin nag-uusap naman sila, no, ni Kat, mga kasombreros, sa palihim. Tapos kung sobrang busy, of course, no, sabi niya hindi na sila nakakapag-usap, mga kasombreros. So kasi wala na silang tampuhan, no, based dun sa interview niya dati na dito na pwedeng or gusto niya pa makipag-work kay Kath, na kung may project or material para sa kanila, mga kasombreros. So which we definitely eagerly anticipate, mga kasombreros, no, na magkaroon ng project ulit ang Kath din. So yun po, no. So yun, nakakatuwa lang na kasi si Alden nakapag-relax nung Sabado kahapon, mga kasombreros. So yun po. Tapos next item natin, no, yung View naman nag-post ng episode
10 na yata ito or 11 mga kasembreros. So ito yung time na pumasok na sina AZ Martinez at saka si Vince Maristella mga kasembreros. So minsan nakaka-copyright pala yung view, no? So kung kaya hindi ko na-play. So sorry po kung hindi ko na-play mga kasembreros. So tapos dito nag-uusap sina Alden, sina AZ mga kasembreros at saka si Karang. Tapos nakita doon tapos sabi dito ni basta ang kulit ng kanila dito, ang cute na ang kulit ng kanilang dito, ng kanilang pag-uusap dito mga kasembreros. So sabi ni Alden, may nakilala ka na lang dito, no? Sabi nga kasi parang ayaw ng sabi niya kasi parang ayaw na umalis dyan mga kasembreros sa Siargao, no? Si AZ Martinez mga kasembreros. Sabi niya, curse is real. Sabi niya, I'm sure na may na-meet ka lang dito, no? Sabi nga ni Alden. So sabi ni AZ, may na-meet agad, sabi ganoon ni AZ. So parang in denial pa siya mga kasembreros. So yun, parang love interest ni yata ito si Vince, no? At saka si AZ mga kasembreros. So play ko ito kung hindi maka-copyright mga kasembreros, no? So kung maka-copyright naman tayo ay hindi ko siya mapa-play mga kasembreros. Tapos isang admin nag-post dito ng parang sa bahay yata ito ni Alden, no? Itong kanyang larawan na ito, naka-white siya tapos parang light peach yung kanyang pantalon mga kasembreros. Parang somehow throwback ang larawan na ito mga kasembreros. So pero ayan, ang cute lang ni Phenomenal Box Office Cinema King. Tapos yun, si ano pala dito, si Jairus Aquino, no? Top 3, isa sa mga top 3 most beautiful Pinay actresses sa Plasin at mga kasembreros. So sabi ni Jairus Aquino, si Christine Reyes number 1 yung mga kasembreros. Tapos si Kat. Tapos ang pangatlo niya is Eliza Soberano mga kasembreros. So kung pipili siya sa tatlong ay si Christine Reyes daw po yung kanyang pipiliin na starstruck siya mga kasembreros, no? Kaya Miss Christine Reyes. Tapos si Kat pala nag-post siya kagabi mga kasembreros, no? Ng parang yung kompletong video mga kasembreros sa dito sa may buong promo ng Summon Someday. So from Pampanga to Music Hangout to Red Carpet ng mga kasembreros. So tapos yung mismong trailer. So mamaya pa-play ko ito. Ito ay parang 1 minute na video mga kasembreros, no? Na pinost ni Kat sa kanyang Instagram kagabi. So yun po, no? Talagang nakakatuwa lang. Tapos sige, last item tayo, ang prayer nor panalangin of course ni Alden yung Sunday mga kasembreros. Sabi niya, Dear God, as I go throughout my day, help me to be humble and gentle, walking in love with those around me. Teach me to bear with others in love and to reflect your heart in every interaction. Be completely humble and gentle. Be patient, bearing with one another in love. So ang ganda, no? That's Ephesians chapter 4 verse 2. Help me to make every effort to live in unity in the bond of peace. Make me a peacemaker wherever I go. Let me walk in your peace today because you are the Prince of Peace. And I want that for my life and for those around me. In Jesus' name, Amen. So Amen and Amen, no? Pops Alden. So i-play ko po itong mga videos na inyo pong papakinggan. Tapos yung salita ng Panginoon, ha, na sobrang mahalaga sa ating buhay. Isang pinagpalang Sunday po sa bawat isa. Kumusta? Anong ginagawa mo dito? On vacation. Grabe, ran into you pa. Namiss kita. Grabe, Kara. This is Lexi, Kara. Hello. Hi, Kara. Lexi. Joe's friend. Nice to meet you. Jao and I go way back. Parang ko siyang kuya.
Ito naman, para ko na rin bunsong kapatid to na mahilig maglakwatsa by yourself at mahilig sa dating apps. Excuse me, hindi talaga. Ikaw, puro ka false information. It's not true. Anyway, where's Ali? I don't know. You don't know, like, he's in Manila? Maybe, or somewhere else. Wala na kami, Lex. What? No, you're joking. What? Wala na kayo? Okay ka lang ba? Naiiyak mo na ba? Naka-move on ka na? Okay ka lang? Ano mo naman sinabi? I am very good, actually. Well, grabe naman kasi ang tagal niyo din ni Ali. I mean, I'm sure this is hard for you. But you know, we all saw this coming. I'm sorry to say this, but Ali's been very flaky and indecisive. I mean, like, ilan beses na siyang aalis tapos biglang babalik. I mean, yeah, you guys look good together, but honestly, parang you two are more like people trying to make it work than two people who naturally fit. Actually, alam mo, parang mas may chemistry pa nga kayo ni Kara eh. Okay, anyway, tama na, wag na tayo ma-stress. Move on na tayo, ayoko na pag-usapan si Ali. Buti naman naisip mo yan. Ikaw, how are you? Ito, okay naman. Enjoying Siargao, enjoying my trip. Meron ka bang mga friends dito sa isla? Ilang days ka na dito? Solo trip lang ako eh. And 2 days na ako here. You know, alam mo ba, I was planning to stay for a month pa. Tinamaan na. The curse is real. Ayoko nang umalis, ayoko nang umuwi, ayoko nang bumalik sa work kasi I have to go back for work. Why do we have work? Ayoko nang mag-work. Sus Mariosep, curse is real ka dyan. May na-meet ka lang dito, ano? Meet agad? May marami ka naman talagang mamimit dito. Pero syempre mag-iingat ka lang. Kasi ayaw mo namang ma-heartbroken ka, diba? Alam mo, dapat mag-worry yung mga mamimit nito ni Lex dahil baka, nako, madami ka nang pinaiyak, di ba? Uy, grabe ka. Hindi talaga. Hindi talaga yung totoo, promise. Tears of joy. Very tears of joy lang yun. Joy. Eh, nakapag-tour ka na ba? Hindi pa nga eh. What are you doing on Thursday? Pwede ka namin iikot ni Jang. Tara, G ako. Where tayo? Planuin namin. Yay! So, mabalik tayo dun sa... No, so, Sino ano yung yung mga na-meet? recommendation? No. Huwag mong ibahin yung topic, Lex. Sinong Ano yung na-meet mga mo? best- Kilala kita. ano yung mga Hindi gusto ka mong puntahan? aalis kasi. Dapat Aalis lumusog kasi. na. Excuse me. Sabi sa akin ni Kaka, you work for Young Horizons. Hindi ka talaga titigan hanggat hindi mo nalalaman yung nature of work ko, ano? Interesado lang naman ako, bro. Bakit ba? Are you looking for a new job? No. No offense, ah. Hindi ako magtatrabaho sa Young Horizon. Excuse me, grabe ha. Bro, you're coming off strong. Curious lang naman ako kung alam ba ni Kaka yung background ng kumpanya mo? May problema ba tayo? Wala. Wala tayong problema, okay tayo. Okay, start na tayo? Pasok po kayo. Alam mo, sobrang off ng guy na yan, no? Ako talaga bahala dyan. Watch mo lang. Try to be responsible, and I think my mom is a big part of that. When it comes to saving, siya yung pinaka
I would like to say she's like my mentor when it comes to handling my finances. Diba, as you all know, I started working at a very young age. So when I started working, maaga rin ako nag-start mag-ipon. So more than earning the money, it's more of laging in-instill sa akin ng mom ko na it's okay to learn how to save also at a very young age. So you earn, natututo ka gaano kahirap kumita ng pera, but more importantly, matuto ka kung paano mo i-save yung pinaghirapan mo. So siguro growing up, yun lang yung nasa isip ko palagi, how important it is to save for your future. And ngayon na I'm 30, I turned 30, mas lalo kong na-appreciate yung tinuro sa akin ng mom ko. And until now, I continuously learn from my mom, not just my mom, pero yung ibang nagme-mentor din sa akin in a way when it comes to finances. Kasi, diba, sino ba yung may ayaw na secure na future? And I think it's good to start at a very young age para your future self will thank you for that for sure. Ate, I have to know, personal question, pero I'm sure a lot of us will Finally, this is it. This is Lovely's Fest, the ultimate fan meet red carpet special. ABS-CBN Studios proudly presents a Dreamscape Entertainment production. Love is supposed to be the most beautiful thing that can happen to you. Your top 3 most beautiful Pinay actresses. Okay, sige. Top 1 ko, all-time, Christine Reyes. Yes, Christine Reyes. She's Sa kanya ako lang talaga na starstruck na. Nagulat talaga ako. So parang, ganda sobra. Oo. And then, next is Catherine Bernardo. Isang natin move Catherine Bernardo. Catherine Bernardo. Diba? Isa yan sa mga magaganda talaga sa industry natin. And last is Liza Soberano pa rin. Of course, Liza Soberano. So, kung pipili ka sa tatlo, it's Miss Christine Reyes. Yeah, Christine Reyes. Yes, okay. Makaka-learn po tayo ng lesson sa ating Word of God mga kasmas. Medyo harsh ito, pero definitely kapupulutan natin ng aral. Ang title po kasi ay Sisirain Bawat Umaga. Ano kaya ito, no? Psalms 101 verse 8, I will destroy, God speaking, I will destroy all the sinful in the land every morning. Ito pala yan mga kasembreros, no? Destroy daw yung mga makasalanan bawat umaga. I will cut off all those who do wrong from the city of the Lord. Naku po, napakaganda ito mga kasembreros, although medyo namamalo, no? At saka disciplinarian ang ating word ni Lord mga kasembreros, written by King David dito sa Psalms chapter 101 verse 8. So hinimay-himay ko yung Psalms chapter 101 kasi sobrang ganda po niya mga kasembreros. So may mga bagay naman na dapat sirain tulad nito, no? Sinasabi dito ni Haring David na I will destroy all the sinful in the land every morning. So, sa ating buhay, ano ba yung dapat sirain? Ano ba yung mga bad habits na dapat sirain? Yung mga bad words na dapat tanggalin? Yung mga bagay or mga ginagawa natin na dapat tanggalin or dapat sirain at saka palitan ng bago mga kasembreros. So, we definitely agree na it needs a habit to break a habit. So, kunwari, dati nag-yosi ka. So, habit mo na yun. Pero, kailangang tanggalin yon at kailangan mo ng bagong habit para makalimutan at matanggal yon. So, parang kasi may mga kilala kong nag-yosi or chain smoker dati. Tapos, nung time na parang gusto na nila mag-quit sa smoking mga kasembreros ay medyo mahirap sa una. Pero kung desire mo talaga, it's just a matter of kasi, brainstorming or may tawag doon parang basta
parang kinokontrol mo yung utak mo mga kasembreros. Brainwashing, ngayon. So, i-brainwash mo lang yung sarili mo na hindi mo talaga kailangan ng pag-yosi or something na bad habit mga kasembreros. Tapos, kailangan mo magbago, something like that mga kasembreros. So, dati, wala kang time sa Biblia. So, yung habit mo ngayon ay may time ka na sa Biblia mga kasembreros, or nagba-Bible study ka na, or nagbabasa ka ng devotion or ng salita ng Panginoon kahit ikaw lang mag-isa sa iyong kwarto or sa bahay. So, dati, no, habit mo yon. So, ngayon naman ay panibagong habit. It really needs a habit to break a habit. So, kasi kung hindi ka malilibang, kung hindi ka mawiwili sa bagong habit, ay babalik kami yung dati mong habit na dapat sirain or hindi maganda mga kasembreros. So dito, sabi ni Haring David, I will cut off all those who do wrong from the city of the Lord. In Psalms chapter 101 verse 8, the author expresses a strong commitment to righteousness and justice. So napaka-relevant talaga nito mga kasembreros, no, sa ating buhay. Kasi when it comes to moral standards, ano ba yung tama? Ano ba yung mali? Di ba ganoon sa ating society? So, may mga mali tayo nagagawa sa pamilya, for example, sa ating sarili at sa ating komunidad, no? Especially when breaking laws, no? Kapag jaywalking, no? So, against sa batas, no? Yung pagnanakaw sa gobyerno, yung pagnanakaw sa gobyerno, yung parang valid, no? Kasi hindi pa napapanagot yung mga pero yun nga, no, yung justice in general, in righteousness, ay talagang kailangan yun mga kasembreros, no, para ma-maintain ang peace, yung peace and order, no, sa ating community. So kahit sa mga barangay lang, kung talamak ang nakawan or pag-aawayan ng pamilya, so mahirap din po mga kasembreros. That is why kailangan ng righteousness at justice. The verse emphasizes the need for vigilance against evil and the determination to actively eliminate wickedness from one's community. So, ganun siya, no? Ang sasabi dito ay i-eliminate daw, no? Yung wickedness, yung kasamaan sa isang community or sa isang komunidad, mga kasembreros. So, sa atin, no? Kunwari, may 6 tayong anak or magkakapatid tayo, 6. Tapos may isang sakit sa ulo, no? May isang basagulero, may isang troublemaker. So, nagiging naapektuhan din yung buong pamilya, mga kasembreros, kapag ganon. Kasi nga, ang sakit ng kalingkingan ay sakit ng buong katawan. So, kumbaga pa kung ang magulang mo ay naapektuhan sa kapatid mo na basagulero or troublemaker, so damay-damay kayong lahat, no, sa loob ng tahanan. Because you are family, mga kasembreros. So, naapektuhan nga tayo minsan kahit na nakakadigan tayo sa balita, no? Ng mga trahedya o ng mga patayan. So, how much more kapag sa pamilya na natin mismo ito nangyayari, mga kasembreros. So, yun po, no? Talagang kailangan talaga ng righteousness and justice. Kung papatanggalin na dapat, no, yung ganang maugali. Here, we see the psalmist traditionally understood to be King David asserting his role as a leader who is responsible for maintaining the moral integrity of his kingdom. So, yun siya, no? Moral integrity. So, yung yung paggawa ng tama, yung righteousness, no, katarungan, mga kasembreros, at katwiran sa ating community. So, sabi dito, the psalmist isn't waiting for goodness to happen on its own. Instead, he is taking charge and actively working to ensure that wickedness does not prevail. This reflects the belief that leaders have a responsibility not only to govern, but also to promote goodness and righteousness among their people. So, grabe, no? Kung kaya sa isang gobyerno, ay isa rin actually si King David, no? Na masabi nating good example when it comes to leadership. So, kung kaya may tinatawag na, may book yun David's Leadership, o King David's Leadership. So, kasi ano siya, man after God's own heart. Kahit alam natin na nagkasala siya during the time of Bathsheba, ay bumawi naman si Haring David, mga kasembreros. So, he still, na yung trademark niya ay the man after God's own heart, mga kasembreros. So, talagang napakaganda
no, at saka good example talaga si ano din, no, maliban kay Jesus Christ of course, no, Jesus Christ's leadership na kung pattern siya na pwede nating role model siya ba na pwede nating gayahin mga kasembreros sa ating gobyerno. Sana yung mga government officials natin, no, ganoon siya mga may takot sila sa Diyos kasi para may takotin po sila sa paggawa ng masama mga kasembreros. So ganun po siya. This verse can speak to us in many ways today. Each of us holds a position of influence, whether in our families, schools, or communities. We are called to be active participants in promoting goodness and deterring evil. If we closely determine or examine our environments, we can identify areas where we might need to take a stand against moral decay. So, sa ating buhay, no, kahit hindi man tayo mga government officials, we need to be good examples, sabi dito. No, whether sa ating families, sa ating schools, sa ating communities, no, kasi yun yung ating ginagalawan, no, sa ating pinagtatrabahuhan, no. We need to live, we need to influence and we need to be ambassadors of integrity talaga mga kasembreros and honesty. So, kasi ayaw natin na sisirain ng Diyos, no, at saka lilinisin yung ating kung lahat tayo papatayin kasi lahat tayo nagkasala. So wala na matitira mga kasos. Being vigilant about our surroundings and making conscious choices to uphold righteousness can lead to transformative changes. So may pagbabago, especially sa tahanan, kasi yung family talaga ang pinaka-basic unit ng ating society, no? Pinaka-basic, pinaka-maliit, no? The smallest unit in our society, and yet the most significant group, no, sa ating society kasi dito hinuhubog ang isang individual, no? Ang isang bata yung dito pinapalaki. So kung tama yung pagpapalaki ng magulang, magiging magiging kalugod-lugod siya at katulong-tulong or magiging support sila ng community, no? Kung hindi sila basagulero, on the other hand ay ano pa talaga sila, natutulong pa sila sa paglago or pag-develop ng ating community. Whereas, kapag hindi siya napalaki ng tama sa loob ng tahanan, so, yun, nagiging doble na pasanin sa ating community, mga kasembreros, ng isang bata na lumaking hindi pa na pinalaki ng tama sa loob ng tahanan. So, that is why, wag nating ismulin. So, smallest unit sa society, pero wag nating ismulin yung kahalagahan ng pamilya, mga kasembreros, because it really brings impact to the entire community, mga kasembreros. So Psalms 101 verse 8 teaches us the importance of taking a stand against evil in our lives and communities. Each of us has the ability to influence others and make choices that promote goodness. So i-promote natin yung kabutihan talaga. Ng kabutihan, may pagpapala, may gantimpala, may reward, mga kasembreros, at mas na-recognize siya. At saka lahat ng goodness, hindi man siya nagagantimpalaan ngayon, pero someday, ang Diyos po natin ay hindi siya unfair na Diyos. As a matter of fact, ay gustong-gusto niyang gantimpalaan ng tao sa mabuting gawa nito, mga kasembreros. Kung kaya maliit man itinuturing, wag nating ismulin. Kung walang maliit na hindi nakakapuy. So, ganun siya, mga kasembreros, no? Ang family, the smallest unit and yet the most significant group in our society. Rather than staying passive, we're encouraged to actively work against negative influences that surround us. We can do this in small ways, like choosing not to engage in gossip or by speaking out against behavior that we know to be wrong. The psalmist's commitment teaches us that it's not just about being aware of evil, but also about having the courage to confront it. So, alam natin na mali, so we need to have the courage as well to confront that evil doing. So, ito yung gustong sabihin dito ni Haring David, mga kasembreros. Kasi, yes, alam natin na mali. So, nakita natin yung kaibigan natin or yung kakilala natin na papunta na para sa butas, no, or sa manhole, for example, tapos hindi natin sinaway. So, masasaktan siya, no, mga kasembreros. So, parang ganun din po sa ating buhay, no. Kailangan kapag alam natin na mali, ay may gawin dapat tayo, no. May it be a reminder, gentle reminder, no, calm advice, no. Ganun siya, mga kasembreros ba. You don't need to be rude, no. Hindi mo kailangan maging bastos para mag-remind sa tao, especially sa ating
mga anak or any family member, mga kasembreros. So ganun po siya. So it's not what you say sometimes, it's how you deliver, no, the message. No, kung pa kumain ka na ba? Kumain ka na ba, anak? So anak, ikaw muna maghugas ng plato kasi ako ako yung maglalaba. So malumanay, di ba? So pero kumpara natin sa ikaw na maghugas yan. Okay nga pa, tama-tama na. So diba, it's not what you say sometimes, but how you say the command, the request, or the words, mga kasembreros. So ganun po siya. Alright, salamat po sa ating word of God, ha? No, pagpalain po tayo ng pag-ibig, pananampalataya, pag-asa, and of course integrity, no? Na tayo po ay mamuhay ng may fairness, may justice, and may righteousness, mga kasembreros. In the mighty, holy, sweet, magnificent name of the Lord Jesus Christ, we pray, with the communion of the Holy Spirit of the living God. And everyone said amen and amen. See you sa next segment, mga kasembreros, and paalam po. I love you all.